Isa sa mga nagtatanggol at nagpapanatili sa kaayusan ng ating bansa ay ang mga pulis. At ngayon nagdadalamhati ang ating bansa dahil sa pagkakapaslang sa 44 na magigiting na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force sa nangyaring trahedya. Marami tuloy ang nagtatanong, ano-ano nga ba ang responsibilidad ng isang miyembro ng elite force at ang mga panganib na kanilang sinusuong dahil sa linya ng kanilang trabaho? Alamin natin yan mula kay Jade Miguel. Sama-samang nagluksa at nakiramay ang sambayanang Pilipino sa mga naulila na mga namatay na miyembro ng PNP Special Action Force kahapon sa National Day of Mourning. Buong bansa ay sama-samang nagluluksa at nakikiramay sa mga naulila ng mga namatay na miyembro ng PNP Special Action Force. Saksi man tayong lahat sa malagim na sinapit ng 44 na miyembro ng tinaguriang Elite Corps, lingid sa kaalaman ng nakararami ang hirap na pinagdadaanan ng isang recruit bago mapabilang sa Special Action Force. Binuo isang dekada makalipas ang pagdedeklara ng martial law ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang PNP SAF ay pinangunahan ng nooy Philippine Constabulary Chief Major General Fidel V. Ramos at Renato de Villa. Sa gitna ng kaguluhan, nakaangkla ang prinsipyo ng PNP SAF sa pagbabalik ng kapayapaan at demokrasya sa bansa. Hanggang sa ngayon, nananatili ang nasabing prinsipyo kaakibat ng matinding pagsasala sa mga nagnanais maging miyembro ng SAF. It's the willingness to serve and die doing that job. Yun ang napakabigat. Kaya ang basic requirement was he should be a volunteer officer or volunteer soldier to join SAF. Sa loob ng 4 na buwan, sinasabak sa isang matinding training ang mga recruit sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Dito sinusubok ang kanilang lakas at tibay ng loob. Kabilang sa mga pinag-aaralan nila ay ang iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban, paghawak ng armas at talas ng pag-iisip na makapag-execute ng estratehiya kaharap ang panganib. Maliban dito, tumatakbo rin sila ng 5 kilometro 3 beses sa isang araw, hawak-hawak ang isang gear na may bigat na 18 kilo. Yung motto kasi ng SAF, the more you sweat in training, the less you bleed in battle. So, kahit anong hirap yan, doon namin na-realize nung nag-test mission na kami. Yun palang purpose sa kahirap-hirap ng training ng daanan namin sa SAF. Bago makamit ang pinakainaasam na Black Beret na siyang tanda ng pagiging ganap na miyembro ng SAF, dumadaan pa sila sa isang test mission bago graduate. Before SAF trooper graduates from the commando course, they have to undergo the test mission. And you cannot graduate unless you have an encounter with the enemy. Hindi lamang dugo at pawis ang inaalay ng miyembro ng SAF para tuparin ang kanilang inakong responsibilidad na ipagtanggol ang bayan, kundi pati ang kanilang buhay. Buhay na ibinuwis para sa inang bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.